Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at happy Friday, happy weekend sa lahat po ng ating mga kababayan. Ngayon po ang ating pag-uusapan ay ang pagpapatuloy ng topak nitong si VP Sara na kung saan ay kinakalaban niya talaga ang ating House Speaker. At sa hindi malamang dahilan, hindi po siya tumitigil sa pagpapatutsyada dito sa ating House Speaker Martin Romualdez na simulat sa pool naman hindi naman po siya pinapatulan. Alam niyo po, bago mangyari ang lahat ng ito, parang mag-best friend yan, yung dalawang yan. Tila natapos na ang umano'y hidwaan sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez sa departure briefing ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong Martes papuntang Malaysia para sa kanyang 3 araw na state visit. Nakitang masayang magkasama si VP Sara at Speaker Romualdez habang kasamang naglalakad sina Pangulong Marcos Jr. at First Lady Araneta Marcos. Nakahawak pa sa braso ng mambabatas ang Vice Presidente habang patungo sa lugar kung saan isasagawa ang departure briefing ni PBBM. Nauna nang umugong ang mga balita sa umano'y hidwaan ng dalawa dahil sa issue ng politika. Talagang talagang close po yung dalawang yan at hindi po yan parang mapaghihiwalay sa kanilang pagiging mag-best friend. At alam niyo po ba, etong si Sara Duterte ay malaki po ang nakuhang tulong. Ang laki ng naging tulong kay Sara Duterte ng Tingog Party List noong po siya ay kumandidato bilang Vice Presidente. Ikinampanya niya rin to. Kaya ngayon, nakakapagtaka na all of a sudden talagang sa after ng napakaraming tulong na ibinigay ng Tingog Party List sa kanya at ni Speaker Martin Romualdez, ay lumalabas po ang pagiging walang utang na loob ni Sara Duterte. Pero, kumbaga naman likas na yan kay Sara Duterte kasi ang ama walang utang na loob di ba? Ngayon po, ito po yung video na nakita ko kahapon pa to. Sabi ko re-reactionan ko kasi nakakabuisit. Pakinggan po ninyo. First nominee nila ay asawa niya. So ibig sabihin yung second nominee nila na si Jude Asidre na gusto niyang sumagot ako sa kanya patungkol sa confidential funds ay pagmamayari ni Martin Romualdez. Kasi second seat siya ng Tingog party list So, ibig sabihin, pinapasagot nila ako kanino kay Martin Romualdez. So, bakit naman ako? Hindi ka kay Martin Romualdez pinapasagot. Hindi ka sa Tingog Party List lang pinapasagot. Buong taong bayan, lahat ng mga Pilipino na naniniwala na merong anomalya sa DepEd nung ikaw ang DepEd Secretary, ay gustong malaman kung saan mo nilustay ang pera. Saan ka nakakita nun? Merong 1 million for 11 days sa isang safe house ng DepEd. Bakit? Ba't kailangan ng safe house ng DepEd? Intelligence Gathering Organization na ba ang DepEd? Bakit kailangan ng napakamahal na safe house? Yun nga hotel sa BGC na pinagtanungan ng aking kaibigan. Penthouse. Nasa 75K lang isang gabi. Penthouse pa yun sa BGC. Eto, saan ba yung safe house nito? At ganun kamahal. Ano pagkain doon? Kabyar? Ano umagahan doon? Wagyu? Galing Japan? Buffet ba yan? Na mas malala pa sa Vikings? Mas marami pa pagkain sa Vikings? Ganyan ba yung safe house na yan? At napakamahal? Diba? Hindi ka pinapasagot kay Martin Romualdez lang. Dahil nung nandun ka sa hearing ng Congress patungkol sa iyong pondo na nilustay, napakaraming napakaraming kongresista doon. Hindi lang ang mga kongresista
ng Tingog Party List, hindi lang si Isidre. Wala nga doon si House Speaker Martin Romualdez eh. Napakarami pong mga kongresista doon na nagtatanong kung ano ang ginawa mo sa pera ng taong bayan. Diba? Pero simula't simula, hindi ka sumasagot. Ewan ko lang kung di ka makasagot sa sa Senado. Kung pwede yung ganyang style mo sa Senado. Na hindi ka sasagot. Ewan ko lang. Lalo nandun sila, sila Jinky Luistro. Naku po, ewan ko lang kung di ka makasagot dun. Sasagot sa Tingog Party List. Madami nagtatanong sa akin ngayon, ano bang magagawa namin? Ano bang matulong namin sa eleksyon? Unang-una, pwede niyo siguro matulong talaga, huwag niyo iboto yung Tingog Party List. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin niyo, 3 na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung 2 upuan niya sa Tingog Party List. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Isidre. So, hindi dahil hindi ko masagot yung mga tanong nila sa confidential funds. Ayaw kong sumagot sa mga pagmamayari ni Martin Romualdez. So, etong si Sara, puro na lang palusot. Puro na lang ayaw ko sumagot sa pag-aari ni Martin Romualdez. Pero kahit kay Franz Castro, ayaw niyang sumagot. Diba? Kay Jinky Luistro, ayaw niyang sumagot. Kaya, Estela Ruiz ba yun? Yung isa ring kongresistang babae, ayaw niya ring sumagot. Kay Raul Manuel, ayaw niya ring sumagot. Diba kaya nga nagkaroon ng impeachment trial kasi ayaw niyang sumagot sa kanyang confidential funds. Lumala ng lumala. Saan ka nakakita nun? Vice Presidente ka, babantaan mo ang Pangulo mo. Diba? Saan ka nakakita nun? Vice Presidente ka? Obligasyon mo na ipaliwanag kung saan mo nilulustay ang pera ng taong bayan nung ikaw ang DepEd Secretary, hindi mo masagot. Diba? Magtataka ka nga eh. Sinasabi ng mga didilis, sabi daw ng COA, wala daw problema ang budget ng ating Vice Presidente. Kung walang problema yung budget ng Vice Presidente, sino si Jay Camote? Sino yun? Yung binigyan ng pera na si Jay Camote? Sino si Mary Grace Piatos na hanggang ngayon hindi alam kung sino ang pagkakakilanlan? At take note hindi po single T ang Piatos na pumirma doon. Double T. As in, yung talagang chichirya na Piatos. May Piatos ba kami dito? Wala. Nova at Uwishi lang. Ayun, si Juan Miguel Uwishi. Diba sabi ni Bato de la Rosa, marami daw Piatos sa Davao. Pero yung Piatos sa Davao, nakita ko single T lang yun. Yung pumirma doon sa Mary Grace Piatos, double T. Yung Juan Miguel Uwishi, sino yun? Ano yung Mexican na Japanese? Mexican-Japanese yun? Anak ng teteng, diba? Kaya, Kokoy Villamin pa, wala din. Meron pa, Nova Apelido. Netong nakaraan, merong Team Suka. Merong Team Grocery. Merong mga pagkain. Diba, kita nyo? Kung walang problema sa COA report o walang problema sa pinagkagastusan ng ating Vice Presidente, di sana wala sanang impeachment complaint si Sara Duterte. Kaya lang napakarami pong ebidensya na nakalap ang ating Kongreso patungkol po sa mga nilustay niyang pera. Ginawa kasi nila, kasi distrito lang si Martin Romualdez sa Tacloban, diba? So, wala siyang personality na kumuha ng budget para sa buong bansa. Kasi distrito lang yan sa kanya eh. So, ang ginawa niya kumuha siya ng party list. Ang party list, pwede yan sa buong bansa. Kahit saan. Doon pumapasok yung
pondo, yung pera sa party list niya. Ano ang pwede natin sabihin na mag-substantiate yan? Tingnan natin yung natanggap na pera sa mga galing sa mga regional offices papunta doon sa Tingog party list at magkano yun. So bakit ako sasagot sa tao na unang-una, todo ang paninira niya sa akin, todo ang gastos niya sa paninira sa akin. Pangalawa, ganyan siya kasakim sa pera at sa power. Tatlo yung upuan niya, tatlo yung seats niya sa House of Representatives. Ayun, sakim daw sa power ang ating House Speaker. Yan po ang sinasabi ng ating Vice Presidente. Teka, nabanggit niya, party list. Kaya pala merong Duterte Youth Party List? Kaya pala merong mga party list na sinusuportahan si Digong noong 2019 election at 2022 election. Ngayon alam na natin. Kaya pala gumawa sila ng party list. Diba, binuking ni Sara Duterte ang kanilang sarili. Kaya pala meron silang mga Duterte Youth Party List at mga party list na sinusuportahan ni Digong kasi dahil para yung pondo sa kanila din ang bagsak. Naku, Sara Duterte, mag-iingat ka sa sinasabi mo. Kasi yung sinasabi mo, bumabalik sa'yo. Kung sakim sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez at ang Tingog Party List, ano ang tawag sa inyo? Sa Davao, kumakandidatong mayor tatay mo. Vice Mayor kapatid mo. Councilor kapatid mo. Congressman kapatid mo. Kung meron mang sakim dito sa ating bansa, wala nang iba yun kung hindi kayo. Simula nang inappoint ang tatay mo diyan sa Davao City, hindi nyo na pinakawalan. Hindi nyo na pinakawalan. Kaya yung sinasabi na safest city in the Philippines ang Davao City, baka nga safest city. Bakit? Kasi tahimik. Bakit tahimik? Bakit takot ang mga tao? Kasi nga nilukob nyo ng takot ang mga tao na kapag may ginawa silang mali, hindi sila makakakuha ng due process. Tokhang style ang mangyayari. Saka isa pa, merong mga lumabas na report na ang Davao City merong news blackout na kapag may mga nangyayaring hindi maganda, noong kayo ang mga nakaupo na mayor, tatay mo at ikaw, may news blackout. Pinapatay na kagad ang balita, hindi na inilalabas sa national. Hindi pinaparating sa national media. Diba kaya yung sinasabi ninyo kung nasakim, may Duterte Youth Party List kayo. Napakaraming party list na sinuportahan ni Digong noong panahon na siya ang presidente. Tapos ngayon, ang sasabihin ninyo, sakim, bagay na bagay sa inyo yan Sara, bagay na bagay sa pamilya nyo yan. Pero mo, konsehal, mayor, vice mayor, congressman, lahat Duterte. Diba kaya, kung meron mang sakim dito sa Philippine politics, alam natin yun, na kayo yun. Kung meron mang sakim, na presidente o house speaker, sa kapanahunan ng tatay mo yun. Diba? Kaya nga ngayon, diba, na na triggered kayo at na tinopak ka dahil ang aming presidente ay maipapatupad na ang 20 pesos per kilo na bigas na kanyang pinangako. Pero kayo, tatay mo, yung 7 pesos na bigas, hanggang siya bumaba, hindi niya naisakatuparan. Diba? Kaya parang triggered ngayon si Sara Duterte
patungkol po dito sa kay House Speaker. Bakit? Kasi ngayon lang siya nakakita ng House Speaker na napakasipag. Ngayon lang siya nakakita ng House Speaker na talagang inilalapit sa taong bayan ang serbisyo ng mga kongresista. Pinapakita niya na may ginagawa at may trabaho at may proyekto talaga ang Speaker at ang House of Representatives. Hindi katulad noong panahon ni Pantaleon Alvarez, panahon ni Digong. Ano ginagawa ng mga speaker ni Digong? Nagpapalaki lang ng itlog doon sa Congress. Kaya itong si Sara ngayon, di ba, triggered at talagang imbyer na siya dahil bukod sa nakikita ang presensya ng speaker at ng House of Representatives sa kanilang mga distrito, nasasapawan kasi sila sa ginagawa. Nasasapawan sila sa trabaho. Nagmumukha silang mga tamad. Nagmumukha silang mga walang ginagawa. Dahil napakasisipag po ng mga nasa House of Representatives ngayon. Hindi katulad ng kapanahunan ni Digong, ang mga kongresista hawak sa leeg ni Digong. Hindi pwedeng magtrabaho ng maayos dahil masasapawan ng national government. Kaya ayun na ang humusga. Kung ako sa inyo, itong panawagan ni Sara Duterte na wag iboto ang Tingog Party List, wag din nating iboto ang Duterte Youth Party List. Lahat ng party list na may mga Duterte at sinusuportahan ni Duterte, wag nating iboto. Dahil yan po ay magiging tuta ni Sara, tuta ni Digong sa Kongreso. So lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.